ABS vlogger, maridimanda eh. Yung banat ba, pag napatunayan, RTC o Regional Trial Court. Ay, ganyo po ito yung paborito nyo. Alam nyo naman si Coach Oli, hindi tayo na may personal eh. Okay? Pero, kailangan nating sabihin, yung sa tingin natin na mali na sinabi nito si Mike Abe. Okay? Na gagawin nating professional, walang personalan. O, sige, tuloy, Mike Abe. Sa Quezon City. Parang, kasi meron, oo, natandaan ko na. Kasi napadaan ako ng isang araw dyan, parang merong under construction. Tapos may mga event doon sa harap ng City Hall, kaya pala medyo maingay. Kaya maiksi lang mo yung narinig ko. Dahil yung iba dyan, mga interview, parang hindi mo na halos marinig. Mayroong sound system pa doon sa likod. Hindi ko alam kung bakit maingay doon sa harap ng Hall of Justice ng Quezon City. Ayun po, pag-confirm niya. Talagang binalikan na nila. Ito pong mga kinasuhan. Kasama dyan si sabagay, title pala ng kanya ng programa talaga. Oh, title pa lang ng programa. Title pa lang ng channel. Libelous na. O sino yan? Talagang libelous eh. Talagang maridimanda eh. Yung Banat Bay. Banat Bay. Ha? Binabalikan ka ni Mike Abe ha? Pambira. O, naku, yari ka. Kinantil mo si Banat Bay. Sigurado ka dyan sa ginagawa mo. Teka muna. Ha? Oh, channel pa lang, libelous na. Pangalan pa lang ng channel, libelous na ba, pambira, ad hominem. Ibig sabihin, pangalan pa ng channel pa lang, pwede ka nang idemanda? Oh, naku, Banat Bay. Palitan mo na yung pangalan mo. Di ba? Yung kanyang title ng kanyang social media, Banat Bay. So, puro banat. Okay. Pagka puro banat, may accountability yan. May pananagutan pag sumobra. Ayan, kasama siya dyan. Tapos yung mga reporter, anchor at mga opisyalis ng SMNI, sinali rin. Ako, galit na galit si Galit na galit si Mike Abe sa SMNI, mga reporters, anchors, so naku. Okay, Harry Roque. So lahat po yan. Nag-ugat po yan doon sa kababanat nila na binenta raw ni Trillanes yung Scarborough, yung ating West wala sinabi si Atty. Roque doon. Philippine Sea. Hindi naman totoo. So, inipon pala niya ng inipon ang lahat ng ebidensya, video at news na ginawa nitong mga taong ito noong mga panahong yon. Pero hindi niya ipinalang kaso kasi nga wala daw mangyayari under Duterte administration. So ngayon, dahil iba na ang administration, ang sinasabi ng ating Pangulo, laging rule of law. Pag may ebidensya, dalhin sa investigasyon. Ngayon daw ha, iba na administrasyon. Pero tatandaan mo, mag-iiba rin ang administrasyon. Malay mo, sabi mo kay Trillanes, senador na si Ben Tulfo sa 2025. Tapos siya matalo sa Caloocan. Alam mo na, di ba? Pag may ebidensya, dalhin sa husgado. So yan ang ginawa ni Trillanes. Inipon ang lahat ng mga video at mga pagpapatunay na siya ay below the belt na binanatan or libelous ang kanyang tingin. Kaya siya nag-file ng libel at cybercrime, cyber libel. At pati ho mga troll, ayan o. Ayan, pati mga troll ay binanatan, okay? Tingnan natin ha, kasi kasama sa binanatan niya mga trolls. Kasama yan sa kinasuhan. May papakita ako sa inyo mamaya, okay? Ako, yung troll ng mga binanggit, ayaw ko nang banggitin. Yung mga troll na binanggit, ayaw ko nang banggitin. Dinidiin ko, kailangan marinig nyo mabuti to. Kilala ko yun. Kilala ko yun. Kanila talaga yun. Kanila talaga yun. Okay? Kanila talaga yun. Sino nire-refer niya? Lalo na yung nabanggit yata doon yung Sarah All 2028. Ayun. Sarah All 2028, kanila yon. So hindi natin alam kung ang pinapatukuyan dito ni Mike Abe ay kay BP Sara yung Sarah All 228 or sa SMNI. Hindi natin alam kung ano yung tinutukoy niya, pero ang sabi niya, kanila yon. At para sa kanya, troll yon. Kung si BP Sara tinutukoy niya, ibig mo sabihin, dinimanda rin ni Trillanes si BP Sara. Kung SMNI naman, kanila yon. Sa tingin mo, kasi troll ang tawag niya, may patunay ka ba? Higit sa lahat, kung kanila man yun, may patunay ka na troll yon. Diba? Ay, ang daming sapulahan.
Ganyan din, maraming accounts. Inamin nga na may troll sila. May troll farm. Eh, ito naman, wala. Puro kabintang. Pero kung meron kang alam, di patunayan mo. Nila po yan. Pati yung mga troll, pati ho yung mga iba-ibang account na troll ang dating, kasamang kinasuhan. Kasi doon po sa cyber level, pasok na pasok po yung batas na yan doon sa mga troll at sa social media. Ayan. So mga troll, ito kasi yung mga iba pang kinasuhan. Okay? Babasahin ko. Post mismo to ni Senator Trillanes sa mga kinasuhan pa kasama sa troll accounts na ating sinampahan. Pala desisyon, tinawag ng troll accounts. Mr. Real Talker, Lodge Chinito, Catastrophe, marami pa eh. At meron nga ditong Sarah All 2028. Ayan. So, sino may hawak? Linawin mo yan, ha, Mike Abe. Kanino may hawak yan at may patunay ka ba? Pangalawa, may patunay ka na trolls itong mga ito. Nako. So, ayan. Ngayon, hindi ba niyo napapansin, sunod-sunod na po ang kaso. Di ba? Ang mga Duterte nahaharap sa mainit na kaso. Duterte, may kaso. Tingnan niyo mismo ang kanyang argumento. Sa International Criminal Court. Si Kibuloy, na siyang may-ari ng SMNI. Pati si Pastor Kibuloy, binanatan mo na naman. Napakawala mong utang na loob talaga, Mike Abe. Si Pastor Kibuloy, may kaso daw. Di ba? Sunod-sunod din ang warrant of arrest. Sexual harassment. Qualified human trafficking. Teka muna. An accused is considered innocent until proven guilty. Dahan-dahan ka sa pagsasalita mo. Pagbibintang yan. Wag nyo munang daanin sa public trial ito. Dinadaan nyo. Wala pa po Wala pang desisyon dyan ang korte. Ingat po kayo sa pagbibitaw, Mike Abe. Parang wala ka namang pinagdaanan, no? Pasig at Davao at yung kanyang mga kaso sa Amerika. So Duterte, Kibuloy, puro kaso ang inaabot. Di ba? Tapos itong mga dating opisyal na malapit kay Duterte, kinasuhan na rin ng ombudsman. Galing sa kanya, malapit na opisyal na malapit sa Duterte, kinasuhan na rin. Sino yun? Christopher Lau. At saka former Secretary Duque ng Department of Health. Ngayon, iimbestigahan na rin ng Senado at Kongreso itong mga Duterte tungkol sa di umano'y gentleman agreement. Yun hong dating economic advisor ni dating Pangulong Duterte na si Michael Yang, iimbestigahan na din ng Kongreso. At di umano'y tungkol doon sa drugs at kung ano-ano. Sunod-sunod po yan. Teka muna, okay, andyan tayo. Mike Abe, so inaamin mo na pag ikaw ay kaalyado ng Duterte, hahabulin ka. So inaamin mo, totoo yung road tag. Kasi nga, pati si Banat Bay, pati si Atty. Roque at yung mga binanggit mo pa kung sino-sino, hinahabol na ng batas. Ganyan na ba tayo? Yan ba, Mike Abing, sinasabi mo? Galing sa'yo, Hindi ako nagsabi. Hinahabol na ito mga kaibigan kaalyado ni Duterte. Galing yan sa'yo mismo. Ayan ba ay dapat ikinatutuwa ng isang broadcaster? Tanong lang po. Dapat po ba yan? So pag maka-Duterte ka, kaibigan ka ng Duterte, hahalungkatin ang iyong buhay at bibigyan ka ng kaso at hahabulin. So dapat, anong gagawin natin? Sip-sip na lang tayo? Sige, pag sinabi nilang punta tayo sa kaliwa, punta tayo sa kaliwa. Pag sinabi nilang tama ang pula, tama ang pula. Pag sinabi nilang tama ang mangga, tama ang mangga. Pag sinabi nilang tama ang pulburon, tama ang pulburon. Gawin natin. Oo lang tayo ng oo. Ganun po ba ibig mo sabihin bilang broadcaster? Hindi naman dapat tayo ata natutuwa mga broadcaster kung mayroong isang grupo o ahensya na hinahabol dahil sa kanilang political affiliation. Politika po ang nangyayari dyan. Hindi maganda yan. Diktador ang kalalabasan natin. Martial law kalalabasan natin. Kasi naghahabol tayo ng isang grupo.
na politiko, na connected sa politiko. Politika yan. So, mga DDS vlogger, Duterte supporters, SMNI management, mga angkor at reporter kasama ang mga troll na kinasuhan. Tuwa ka pa niyan. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Okay? Ito na posibleng ginagamit ni Trillanes para makuha niya ang amor nitong mga loyalista ni Marcos. Isipin mo, dati ayaw nila kay Trillanes. Itong pula ha, ayaw nila kasi magkalaban yan eh. Epektibo yung ginawa ni Trillanes. Ano? Basta bakbakan mo yung mga maka-Duterte na yan. Lahat ng dikit sa Duterte, bakbakan mo. Nasa likod mo kami mga pula. Di ba? Wala na siyang aasahan sa Dilaw eh. Mananalo ba siya kung ang susuporta sa kanya Dilaw? Pag ang sumuporta sa kanya pula, lalo't mayor lang, may pag-asa. Ang tatakbuhin niya. Di ba? Kaya po sinasabi ko, marami po sa pula, hindi po sila nakatingin sa tama o mali. Nakatingin sila sa basta banatan mo ang Duterte, kalabanin mo ang Duterte, okay ka sa amin. Kahit palpak yung mga pinagagagawa mo, okay ka, wala yan, okay. Sige, gawin mo lahat ng gusto mong gawin. Basta, at the end of the day, banatan mo ang Duterte. Yan na ba ang bansang Pilipinas ngayon? Yan ba ang bagong Pilipinas? Yan ba ang new model? Sakit ng nangyayari sa atin. Kung yung mga broadcaster ganito na mag-isip, no wonder we are really going down. Kasama si Roque niya. So yan po. Ay ingat kasi kayo, kung banatan nyo si Trillanes ng araw, parang wala ng katapusan eh. Yung palang mama talagang may pagkasundalo. Ganyan ang style ng sundalo. Sige lang, banatan nyo kung banatan. Pagdating ng oras, ako naman ang babanat. Yung mga sundalo, sanay sa laban yan eh. Kung hindi yan makasabay ng labanan, depensa muna. Then pagka nagkaroon ng pagkakataon, saka siya babanat. Opensa naman. Ganun yan. Depend and offense, di ba? Ganun ang mga yan ang training ng sundalo eh. So, ang ginawa pala ni Trillanes, lahat ng mga banat sa kanya, hindi niya sinabayan. Tinanggap, nag-relax lang siya. Ngayon, hawak na niya ang lahat ng mga ebidensya at magpapatunay na siya binugbog nang wala sa lugar, kaya kanyang binalikan na. Yan ang... Isa pang hindi ko nagustuhan dito, lagi niya binadamay si Pastor eh. Wala naman sa demanda si Pastor. Dinimanda niya pinanatan pa rin niya. Lagi na lang si Pastor para sa kanya. Anyway, yan na yung haligi. Sa vloggers, haligi ng DDS eh. Sa vloggers, si Banat Bay. Sa politika, spokesperson ng DDS, di Duterte, si Harry Roque. Haligi ng broadcasting ng Duterte, SMNI. Ayan tinamahan na niya yung tatlong yan. Sa vloggers, sa broadcasting, sa politika, ito yung mga DDS, Banat Bay, Hattorly Roque, SMNI. Binanatan. Wala na. Ganyan na pong nangyayari ngayon. Talagang nagsanib ang Hindi, ba't naunawaan naman natin ang Dilaw eh. Talagang sasanib sila sa pula kasi hindi nila kaya na eh. Kailangan nila ang pula. So, bobulahin nila. Napakadali namang bulahin ng mga pula. Banatan mo lang ang Duterte, kahit vlogger ka, banatan mo lang ang Duterte, dami mo ng views. Very convenient. Alam nyo, sa totoo lang, very convenient ngayon na banatan ng Duterte. Makikinabang kan talaga eh. Offensive ngayon yan na ginagawa. Talagang sundalo. Doon po sa SMNI, nandun sa dokumento yan, hindi na ko inisa-isa eh. Mga angkor po, mga angkor at reporter at yung troll. Kasi may mga troll ang SMNI eh. Kanila yan. Di ba? So sana ito patunayan na may mga troll daw ang SMNI. Sana patunayan to ni Mike Abe. Okay? At sana nadidinig, tatanong po natin yan mamaya sa SMNI. Siguro, dapat kung ikaw ang nag-aakusa, ikaw ay nagbibigay na rin ng katunayan.
Ayan. Ay, Jay Gabara, shoutout sa'yo. Anong araw ko pa sinasabi, may troll sila. Hmm. So, hindi naman kanila lahat. Basta marami hong mga social media account ang kasama sa kinasuhan ni former Senador Trillanes. Nakakalungkot ang mga broadcaster na tutuwa pag binubusalan ang isang partido o isang political group. Talagang style nila yan. Talagang, tingnan mo na lang ang mainstream media. Halatang-halata yung style nila. Inamin niya mismo, ang dami ng dinimanda. 'Di ba? Si Kuya Gob, etong sa Cebu na mayor, ang dami. Basta connected sa Maisug 'di ba? Style talaga nila 'yan. Sabi ni Juliet Hular, tanong lang po Coach Oli, sa tingin niyo po ba magigising si BP Sara? Hindi na po talaga magandang nangyayari sa gobyerno natin ngayon. Antayin po natin, no? Bagamat nauunawaan ko kayo dahil naiinip kayo sa galaw ni BP Sara, wala tayong magagawa kung hindi antayin natin ang galaw niya. Pero sa tingin ko naman, kung hinuli na ng ICC or binigyan na ng warrant of arrest yung kanyang tatay ng ICC, palagay ko naman gagalaw at kikilos na si BP Sara. Antay-antay na lang po.